kapag ka nasa kalsada na tayo, kapag hawak na natin ng manubela, so tayo yung sinasabing hari ng kalsada, di ba po? So dapat hindi tayo mag-astang hari kasi maraming hari ang nasa kalsada. So hindi lang po mga driver at marami rin pong ibang mga tao ang nandoon sa kalsada. English. Miss Joby, request pakitagalog na lang. Hindi ka namin marinig. Okay na po? Okay na, sir? Okay na, pakitagalog na lang po, ha? Pati yung nasa... Aba. Wala tayong interpreter ng Bisaya. Ano, ma'am? Interpreter ng Bisaya ba? Na. Kabaluman, mga taga-diha sa Cebu. Tagalog okay lang po. Mga taga Cebu, okay lang. Oh, okay. So, as a driver, kailangan lagi tayong maging magalang sa mga tao sa daan. So, for example, nasa malapit, kahit wala sa pedestrian, may tatawid na mga tao. So, syempre wala sa pedestrian. Right of way natin yon. Dapat ba na tuloy-tuloy tayo sa pagdadrive? Diba hindi? Kailangan padaanin din yung mga tatawid. Kasi may mga driver talaga na kahit na alam nilang tatawid na yung tao, hindi talaga sila mag-stop kasi wala naman talaga sa pedestrian lane yung tatawid. So, ipipilit nila na mali yung tatawid. So, yun, maging magalang tayo sa mga pasahero kung tayo ay nagda-drive ng mga pampublikong sasakyan. Sa mga dadaan, mga pedestrian, mga tao, sa ibang motorista, sa mga enforcer, at sa iba pang mga gumagamit ng daan. Pwede rin yung mga asong patawid-tawid. Siyempre, gusto rin nilang gusto nilang lumipat sa kabila. Yung iba, harurot pa rin sa pagpapatakbo. So, ang ending, nasasagasaan yung mga hayop. Kawawa naman. So, as a motorist, sa pagiging motorista, kailangan meron tayong self-discipline. Ano ba yung self-discipline na sinasabi? So, yung self-discipline po is yung ability natin na kontrolin yung sarili natin kahit na naiipit na tayo sa sitwasyon. For example, may nakagit-gitan kang isang motorista. Siyempre, maiinis ka, di ba? So, ano yung magiging reaction mo doon? Iinit ang ulo, kung ano-ano na yung sasabihin, magpapalitan ng mga masasakit na salita, yung mga ganyan. So, bilang tayo sa YX, kailangan meron tayong self-discipline. Kasi kapag lumabas ka ng kalye, hindi lang ang pangalan mo yung daladala mo. Daladala mo rin yung pangalan ng kumpanya, which is YX, Yellow X. So, kapag naka-encounter kayo ng ganun sa daanan, kailangan kalmado pa rin tayo kahit gusto na nating manapak. Kaya ba natin yun, mga sir? Ayun, so, for sure, kaya naman nila yan. Kaya daw, kaya daw. Kaya man Thumbs kaya. up. Bakit parang malungkot kayo? Kaya. Kaya! Gusto Kayang nilang kaya! Kaya raw. Basta sama-sama. Kaya. Yes. So, yun nga po. Dahil hindi lang pangalan nyo ang dala-dala nyo paglabas nyo ng warehouse,
Pangalan ng yellow X ang daladala nyo. So, road discipline is knowing and abiding by the traffic laws, rules, and regulation. So, dapat hindi lang natin alam yung mga traffic rules. Kailangan sinusunod din natin ito at all times. Pag sinabing at all times, habang nasa kalye kayo, kahit nakapark kayo, basta nasa kalye kayo, hanggat hindi kayo bumabalik sa warehouse. Yan, pero hindi maiiwasan kapag ka nakalabas na ng nakalabas na ng warehouse Diyan pa lang sa may bungad, may mangyayari na So, papasok dito yung stress. So, hindi lang sa bahay natin may stress, pati sa loob ng sasakyan, sa kalye. Yan, ano ba yung stress? So, yung stress is physical, mental, or emotional tension. So, pag sinabing tension, hindi siya yung normal mo Makakaramdam ka nung pagkulo ng dugo. Tapos, kapag ka na-stress ka, may mga bagay na hindi mo maiiwasang masabi or magawa kasi nga magkakaroon ng tension. So, ano ba yung mga common cause, yung mga common na dahilan ng stress habang nagda-drive? So, ito po yon. Una, personal and family problems. Pangalawa, heavy traffic. Pangatlo, annoying and excessive horn or noisy muffler. Yung mga busina ng busina na sasakyan sa likuran natin na gusto ata, paliparin na lang yung sasakyan nila para mauna sila. And then, undisciplined and discourteous motorists, passengers, and pedestrian. Yan yung mga pasaway na motorista, yung mga tumatawid, tsaka yung mga pasahero. So, isa pa, dagdag pa yung malfunctioning traffic lights. Yung mga hindi gumagana ng mga traffic lights, syempre nakaka-stress yun. And then, improper pavement markings, yung mga marking sa daanan na hindi naman dapat. Improper parking, nakabalandra lang dyan sa meron namang parking space, hindi pa marunong mag-park, lampas-lampas pa sa may guhit. Improper handling of traffic by law enforcer. So, hindi lang mga motorista yung mga pasaway, may mga pasaway din ng mga enforcer, di ba? And then, detour or closing of roads. So, hindi natin na-anticipate na sarado pala tong kalye na to. Doon tayo dumaan. So, magre-route tayo. So, fake emergency vehicles. Lalo na yung mga ambulansya, yung mga nagwawangwang, wala namang pasahero. Incorrect headlights of oncoming vehicle, yung mga headlights ng mga sasakyan na, for example, kung dito na, so hindi na makita. Annoying tailgaters, yung mga nanggigit-git sa likuran. Unexplained sudden stop of vehicle in front. Biglang yung sinusundan mo biglang huminto. And then right of way insistence. So ito, lalo na pag sa mga yung mga maliliit makikipot na daanan na lang. So may mga ma-experience tayo na ganyan. So isa-isahin natin yung pinakamabigat na dahilan. So, paano ba natin i-handle yung stress kapag meron tayong family problems? Ayan, so kaya nga yung mga drivers ko before, parang pag may away sa pamilya, like away sa asawa, nag-go-off ng cellphone para lang hindi maistorbo ni misis. Kasi si misis kung ano-ano na naman sasabihin, iti-text, iti-chat. Yan, so yung tendency yung mga driver mabuburyo. So hindi makakapag-focus kapag na-stress ang driver. So ano yung mga dapat gawin? So pwede tayong huminto, bumili ng kape, kumain ng kahit ano, tapos inhale, exhale. Yan, kapag hindi na kaya yung stress. Then, due to undisciplined motorists and pedestrian. So, ito yung mga pasaway na motorista at mga
tumatawid na mga tao. So para ma-handle natin to, huwag tayong pupunta sa mga, lalo na yung sa mga maliliit na daanan na hindi siya service road. So hangga't maaari iwasan natin yon. Tapos, since tayo yung mga nakikidaan lang, so maging magalang na lang tayo at mapagkumbaba kung meron man tayong ma-encounter na ganun. Sabi ko nga, self-discipline. Due to heavy traffic and bad road conditions. So, dito, maging kalmado lang. So, yung mga nai-experience natin, lalo na pagka nasa rush hour tayo, so expect na natin ang heavy traffic. Kahit saan ka dumaan, may traffic talaga kapag ka rush hour dahil lahat ng sasakyan ay nasa labas. So, kung may mga alam kang ibang daanan, yon, pwede ka doon dumaan para lang maiwasan mo yung heavy traffic. Pag may question po kayo, pwedeng later na lang. The last is yung due to unlawful traffic enforcer. So may mga na-encounter na ba kayo na ganito? Yung mga enforcer na pasaway, then pinahinto ka. Bigyan ka ng violation. Diba? So kung sino dito yung dito sa Manila, yan, talamak yan. Marami ditong tawagin nila ay buhaya. So, ano ba yung mga dapat nating maging reaction kapag pinahinto tayo? Maging magalang pa rin tayo sa kanila. Kasi hindi pa sila nakakakota. Charot. Singit ko lang din dun sa mga drivers natin. Can you hear me? Mahina ka, ma'am. Nadidinig niyo ako? Mahina, ma'am. Kasi syempre, mahina. Opo. Ayan, okay na? Yan, ma'am. Oo, kasi syempre, una, alam naman natin na kapag ipaparahin tayo ng traffic enforcer, ano ang unang gagawin ng mga drivers or ng pahinante? Ma'am Grace, mahina Ma'am Grace. Mga drivers. Raise your hand. Anong unang gagawin? Ano raw gagawin? Anong gagawin daw? Pag may buwaya. Anong unang gagawin kapag ka nahuli? Pag nahuli, ma'am, kausapin po. Abutan ng pera. Abutan ka agad. Hindi, tawaran muna. Ang gagawin? LPO. Sige, Tagalog. Ang maya. Gusto niyo raw. Tayo. Hindi niya alam yung Ano daw yung tanong? Pakiulit. Ano ang gagawin kapag ka pinara kayo ng traffic enforcer o nang mahuhuli kayo? Anong unang gagawin? Tatanong po kung ano violation, ma'am. Ano ma'am, kung sa umaga, good morning sir. Ano bang kailangan sir na may violation? Tanong lang ma'am kung anong violation. Tapos, ganyan lang. Nasagot ba? Sagot naman. Okay. Ibig sabihin, huwag niyong papairalin agad yung init ng ulo kapag nahuli. Alamin muna ang sitwasyon. Kung ano yung dahilan ba't kayo pinara ng enforcer. Diba? Lalo na dito sa Manila, mga nakatago sa ilalim ng puno yung mga yan. At saka sa Manila, no contact apprehension na tayo. Ibig sabihin, makaka-receive na lang tayo ng love letter na nahuli tayo or may na-violate tayo na traffic rules and regulations. So, gusto niyo ba yung gano'n? Makaka-receive kayo ng mga love letter? Siyempre, hindi. Additional expense yun para sa inyo.
Kaya hanggat maaari, iiwasan natin ang huli. Mindful tayo sa truck ban at saka yung mga bagay na katulad yung beating the red light, yung mga ganyan. Tapos yung mga stoplight na alam nyo ng yellow pa red, ganyan. Huwag nang habulin. Lalo na kung malaki yung dala yung truck. May iipit lang kayo sa gitna. Tama? Yes, ma'am. Tama mga kapatid? Yes. Ma'am, kasi sabi nila, ma'am, Oh. ano po eh. Pag dilaw na raw, Okay, next. magpupula na. Okay, so proceed tayo. Yan, so kapag ba na-overcome o kaya nalabanan natin yung stress, worth it ba yun? Sa mga driver, kapag hindi tayo na-stress sa pagdadrive natin, anong pakiramdam? Diba ang sarap-sarap bumiyahe at umuwi nang walang naramdamang stress sa biyahe? Yan. So, lagi natin tandaan na lahat tayo na i-experience natin yung stress na yan. Ang panlaban natin dyan is paano natin ma-control yung emotion natin kapag ka nakaramdam tayo ng stress. So, stress is the negative. So, kailangan tayo, dun lang tayo lagi sa positive. So, huwag tayong magpapadala kapag ka nakaramdam tayo ng stress habang nasa trabaho o nasa biyahe. Kasi sisirain yan yung araw mo, 8 hours, more than 8 hours nagtatrabaho ka. Gusto nyo ba nakabusangot ka hanggang matapos yung trabaho nyo? Di ba? Hindi. Naku, bawal sumimangon. Papangit kayo lalo. Dapat lagi nakasmile. Diba? Tama. Tanawa ko mga taga-Bisaya dyan, diha, taga-Cebu. Tanawa ko imon yung mga smile. Smile lang lagi. Mahirap pumangit, dami wrinkles nyo. Yeah. So, road rage. Ito yung sinasabi ko na kapag meron kayong naka-encounter na mga ganito o kapwa nyo motorista, nagkakaroon ng banggaan, ng tension sa bawat isa at kung ano-ano na yung mga pwedeng sabihin o kaya nagkainisa na, yung isa may dalang baril, yung mga ganon. So dahil nga wala silang self-control o self-discipline habang nasa kalye, so yan yung nangyayari sa kanila. So dito, yung bad habits of aggressive drivers. Ito yung mga kala mong mga driver sarili nila yung daanan. So yung mga nanggigit-git sa likuran. So sa law, ilang meters ba kailangan dapat ang pagitan? Ayan. Ma'am, hindi naman kasi natutupad dito sa Metro Manila yan, ma'am eh. Oo. Tama po yan. Pero hanggat maaari, wag naman yung bumper to bumper na ganyan, di ba? Kasi Kasi po ma'am, pag bumitaw ako ng isang dipa, wala na, hindi na ako makasingit. Papasukan na ng papasukan, lalo yung mga motor. oo. Kaya talaga, dikitan mo ng todo pag hindi rin makasingit eh. Makaano lang ako, no? Yung pagsingit kasi delikado yan. Number one, hindi kasi natin hinahabol yung tawag dito, makasingit tayo. Lalo't pag malaki, no? Puputulin ko yung idea na yan, ano. Kaya tinuturo ni Ma'am yung sinasabi bawal ang tailgating. Bakit? Kasi once na tumailgate ka at ikaw ay nasiraan o yung harapan mo ay nasiraan, paano ka aalis? That's number one. Halimbawa, yung puting kotse, nasiraan yan. Paano ka ngayon magmamaniobra kung naka-tailgate ka? 'Di ba? Kung nakatutok ka sa likod ng sasakyan at yung nasa harapan mo ay nasiraan, paano ka magmamaniobra pabalik? Paakanan o pakaliwa? Sige nga.
'Di ba? Magkakaroon kayo ng interlocking grid, mag-gridlock kayo na tinatawag. So tama 'yung sinasabi ni Ma'am ano. Yung sinasabi natin kasi na sisingitan ng motor, sisingitan ng ano, walang problema 'yun eh. Hindi 'yun problema. Kasi number one, tandaan natin, malaki yung dala natin. Mas malaki yung responsibilidad natin sa daan kapag malaki yung dala nating sasakyan. No? Once kasi na pinagbigyan natin yung sabihin na tailgate, didikitan natin yan. Oo, si Adjo. Diba? Kung didikitan natin yan, mas mamomroblema kayo pag nasiraan yung harapan. Pangalawa, yung likeliness na bumangga kayo sa sasakyan nyo sa harapan ay mas malaki kapag mas dikit kayo doon sa kanila. Tama? Kasi kung malayo kayo sa kanila, 'di ba? Mas malayo kayo sa kanila, hindi kayo tatamaan kung sakasakaling magkaroon ng aberya. 'Di ba? 'Yun yung mali. Wag nating ilalagay sa isip natin na kasi sisingitan kasi ganito, hindi. Mali 'yun. Tandaan natin ang truck, pag mas malaki dala natin, mas malaki responsibilidad natin. At kahit anong road rage, kahit anong road accidents, pag ang truck ang nakabangga, malaki responsibilidad ninyo. Okay? Putulin natin yung ganong idea ha, yung sisingit. Kasi ganito, sisingitan ako sir, hindi. Tandaan natin, makakarating naman tayo dun eh. It's just that nasa matter of ano lang yan, perspective natin. Kung papasukan natin yung ganito kasi kaya papasukan natin yung ganitong traffic. Kaya tayo hindi nagkakaroon ng magandang experience pag nagda-drive tayo eh. Kasi hindi natin natatandaan yung mga ganyan. Kaya nga tinuturo sa atin yung courtesy, no? Bigyan galang din natin yung mga sasakyang nasa harapan natin at sa ganun, mas maganda yung maging driving experience natin. So, putulin natin ano, yung ganyang idea na ano, papasukan ako, hindi. Putulin natin 'yan. Ha? Mas mainam na yung mas malaki yung spasyo sa pagitan ng mga ganyan kasi mas makakagalaw kayo ng mas maayos, no? Tama 'yon, meron tayong iba't ibang experience pagdating sa pagda-drive pero yung mga ganitong safety na mga tinuturo sa atin, mas makakatulong 'yan para iwas disgrasya tayo. Okay? So, 'yun lang. Sir Jay, Sir Jay. Salamat, sir. So yun, hanggat maaari, iwasan nga natin yung tailgating. Tulad nga nung sabi ni sir, prevention is better than cure. Oh, sabi nga, masira na yung iba, wag lang ang ating face at yung mga dala nating sasakyan. Hane. Omo. So, pangalawa, annoying and excessive blowing of horns. Ito yung mga sinasabi ko na gusto ata paliparin na yung sasakyan na dala-dala nila sa sobrang pagbusina. Lalo na yung, hindi ko alam, hindi ko mawari na nasa traffic lights, nag-red, pero busina pa rin ng busina. Diba? May mga ganun eh. Nakaka-encounter din ako nung gano'n, nasa passenger. Minsan kasi nagpapahinante ako before. So, fighting over a parking space. So, kapag ka nasa mga public places, yun, sa parking space. So, give way na lang tayo para hindi na humaba yung usapan. Yung gestures, yan yung mga, minsan may mga magbabad finger pa, lalo na yung mga, eto, kapag kunyari merong nagbabagal ka, swabe lang yung takbo mo, tapos yung nasa likuran mo nagmamadali, parang sisisihin ka pa bakit ang bagal-bagal mo, ikakat ka tapos magbabad finger sa'yo. So sa mga may dala ng truck, yung gagawin yan ha. Lagot kayo kay Ma'am Joby at saka kay Sir JCC. Yan, driving slowly in the left lane. So, sorry sir pwede po bang pa-explain yung ito? Driving slowly in the left lane. Bakit kaya? Sa mga driver, Bro, Benny. Ma'am, yung mabagal na pagpapatakbo sa kaliwang linya, Paliwanag mo. yun ba yung mga nag-overtake lane dapat? opo ma'am, dapat ba mag-overtake kapag sa left, nasa left ka, sa kaliwa?
Okay, okay. Sabihin tinantak mo kanan ka lang, ma'am. Kaya kami sa 2, 3, 4 na linya, ma'am. Okay, okay. Na nakalagay. Okay, tama. Yung, for example, dun sa mga, tawag nito, expressway. So, makikita natin, overtake, parang overtake vehicles, take the left lane. Tama? Yung mga overtake, dun lang sila dadaan. So, yung mga takbong pogi, bawal dun sa may left lane. Yan, yung nagka-cut. Yan yung sinasabi ko na nagmamadali. So, as much as possible or wag tayong magka-cut ng mga ibang motorists during the travel sa kalye. Kasi napakadelikado nito. Bakit? Pwedeng mag-explain? Driver, bawal mag-cut. Bakit? Kasi hindi natin alam na pag nag-cut tayo, pagpunta natin dun sa harapan is hindi naman tayo kakasya, tapos since two-way siya, for example, two-way yung daan, so pwede tayong masagi nung pabalik naman ng sasakyan. So mag-start yung accident. Yan. So wag tayong maging biktima. For example, yan. Avoid retaliation. Iwasan natin yung yung road rage na sinasabi. Yung kasi ang away, kailangan yan dalawa eh. So, wala namang mag-uumpisang away kung yung isa is kalmado. So, be calm habang nasa biyahe. Patugtog na lang tayo. Kanta na lang tayo habang traffic. Yan, keep distance. So, hayaan na natin yung mga ibang motorista na sa atin, mag-pass by. Kung nagmamadali sila, hayaan nyo sila. Put away your pride. So, bawal po dito ang fried chicken. So, hindi po tayo papagalingan. So, avoid eye contact. If ever maka-encounter kayo ng mga ganyan, mga kapwa nyo driver na nagagalit na, wag nyo nang tingnan sa mata, parang awa nyo na kasi parang nangahamon din kayo eh. Yun yung lalabas doon. So, mind conditioning. Yan nga. Isipin na lang natin na kailangan lumabas tayong safe, uuwi tayong safe. So, kapag ka nalagay tayo sa alanganin, huwag mahihiyang humingi ng tulong. So, kanino ba? Sa mga traffic enforcer, for sure. So, sila yung tamang hinga ng tulong. Pero paano po, for example, nasa biyaheng probinsya, syempre doon, bihira ang mga traffic enforcer, di ba? So, pwede na siguro yung mga lokal dahil mas alam nila. Pero ingat din dahil hindi rin natin kabisado yung lugar na pinupuntahan natin kapag ka-probinsya na. Idagdag ko lang doon, hindi bawasan ng pagkatao natin. Yan. Ano ba yung magiging resulta kapag nagpadala tayo sa galit habang nasa kalye? So, emotional setbacks. So, pagkatapos ng sagutan, so mababad trip ka na. Hindi na nakakondisyon yung utak mo, nawawala ka na sa focus. Worse, pwede ka pang magka-penalty. Yan, pwede pang makuha ang lisensya nyo. Or mahuli kayo. Pwede rin kayong masuspend sa trabaho or matanggal. Pwede rin tayong makulong. Paano ba tayo makukulong? Kung makasagasa tayo or maka-injury. So, before, meron akong na-encounter, truck dala niya, nagbanggaan sila ng motor, so namatay yung motorista. Lalo na po sa atin, yun nga, truck ang dala natin. So, tayo yung may, sabi nga ni Sir Adjong, so,
the more na malaki yung dala natin, the more na malaki yung responsibility. Hindi dahil malaki yung dala natin, tayo na yung hari ng kalsada, mga sir, ha? Question. Dagdag kaalaman. Okay na po? So proceed tayo sa road crashes and breakdown. So defensive driving. Dapat lahat ng driver is defensive driver. Not offensive but defensive. So ito yung wait lang. A driving practice to reduce the possibility of road crash. Efficiently transporting self, people, or goods from one point of origin to destination. So, para lang ma-less natin yung posibilidad ng mga aksidente, so kailangan maging defensive driver tayo. Ano-ano ba yung qualities ng pagiging defensive driver? Positive attitude on road safety. So yun nga, kailangan lagi lang tayong positive. Bawal po ang negatron sa kalye. Physically and mentally fit to drive. So kailangan paglabas ng warehouse, physically and mentally ready tayo na marami tayong ma-experience habang nasa labas. So kailangan kalmado ang kaisipan. Receive proper training before driving. So for sure, kayong may mga professional driver's license is nag-train bago kayo nakakuha niyan at experiensyado na kayo. So alam nyo na ang kailangan gawin kapag ka nasa kalye na. Applying the basic knowledge of vehicle maintenance. So for sure lahat po ng driver ay marunong mag-troubleshoot ng basic. Tama po ba? Kasi kung hindi kayo marunong mag-troubleshoot ng mga basic maintenance, so parang baliwala ang pagiging driver dahil kailangan nyo pang hihingi ng rescue kapag for example, meron lang simple troubleshooting. So driving methods in times of road crash. Ano ba ang kailangan kapag ka nag-road crash? Or mga ito. So search, scan. So kailangan ito makikita nyo mamaya. So pag sinabing scan, hindi lang sa harapan. Kailangan palibot, left, right, front, back. So lahat kailangan i-scan natin yung kalye. So identify the potential and immediate hazard on the road. Kung meron man tayong, kung ano yung magiging hadlang or magiging dahilan ng aksidente, predict. So, i-anticipate na natin kung ano yung magiging action ng other road user, other motorist, kapag ka pag na-encounter natin yung sa road crash, then decide. So, kailangan iwasan natin yung mga unsafe situation. Execute. So, dito na yung gagawin natin kung ano yung napagdesisyonan natin. Ito yon. For example, merong manhole. Kung makikita nyo, may manhole. Ito. So, scan. Scan daw natin. Scan. Scan yung paligid, harap, likod. Na-identify na natin, na-scan na natin. So, ano yung gagawin ng other user? Anong gagawin ng nasa harapan mong sasakyan? So, for sure, iiwasan niya yan. Then, decide. Ano yung gagawin mo? Susundan mo ba siya? Hihinto ka? Mabalik ka? Yan. So, execute. Gagawin mo na. So, slow down. Prepare to change lane. Kaya importante ang tumatakbo lang ng sakto lang. Hindi mabilis.
Yan, tingnan nyo yung video. Yan yung sinasabi natin na aksidente. So, kailangan a person who has the last clear chance or opportunity of avoiding a road crash and neglected to avoid such road crash may be jointly held liable. So, kapag ka hindi natin na anticipate kung ano yung mangyayari, hindi lang po isa ang may kasalanan. Lahat po tayo is liable sa magiging accident. So proceed. Roadworthiness. Ito naman, ang roadworthiness naman ay para naman to sa sasakyan na ginagamit natin. So kung sa driver is defensive driving, sa sasakyan is roadworthiness. So ability of a motor vehicle to be in suitable operating condition or meeting acceptable standard for safe driving. So tayo mga driver, bago tayo umalis sa warehouse, syempre, the first thing we do is, check yung unit natin, di ba po? So kasi hindi ka naman basta sasakay, then alis na. So habang naglo-load or kung anong ginagawa, pagka-in, check yung unit na gagamitin. Ano ba yung mga dahilan kung bakit nagiging unsafe yung vehicle na gagamitin? Una, poor motor vehicle maintenance. So since iba-iba yung gumagamit ng unit, iba-ibang driver ang humahawak ng manubela, minsan or madalas, hindi na nila yan chine-check eh. Tama po ba? Kaya isa sa SOP ng mga driver, kahit sinong hahawak ng unit is to check the unit before using it. Insufficient support from the company. So dito naman, nag-report yung driver, ma'am, wala po akong tire wrench. Hindi, okay na yan. Ganyan. So parang yung driver tatama rin, tire wrench na nga lang eh. Yun yung pinaka-basic tool na kailangan ng sasakyan, tama po ba? So, hindi may bigay ni company. Abusive handling or driving. Yung mga driver na sa laula mag-drive. Lack of basic troubleshooting. So, naririnig na nga na parang may problema sa may brake, hinahayaan na lang, o kaya palyado na yung manubela, nagkakakanan, hinahayaan na lang. So ito yung mga dapat nating gawin sa sasakyan kapag bago natin gamitin or during, ito yung tatandaan natin, the blow baguettes. Ano ba yung blow baguettes? So B is for battery. Ano ba yung magiging epekto nito kapag sira yung battery? Tapos ano ba ang kailangan gawin para maayos or ma-correct yung status ng battery. So una, keep the clamps clean and tight. So hindi ako familiar sa technical na ginagawa dyan. Basta bibigyan ko na lang kayo ng copy niyan. Tapos hanggat maaari, ito yung gagawin natin sa operation. So wash with soap and water. So hinuhugasan din pala yung battery. Check the battery side glass. Do not use gadgets when engine is off. Limit short rides or trips. Sa lights. So kapag napabayaan yung ilaw, low life or easily busted, basta mapupundido na lang. So kailangan check din lagi. Excessive use of high beam. So maintenance and prevention, regular check of bulb holders and wirings. Avoid too much tint. Always clean the headlight lens. Sa oil, overheating and leaks, ito yung pwedeng mangyari. Maintain correct oil level between maximum and minimum. Check for leaks
regular oil change. Kada ilang mileage ba nag-oil change? 5,000. So watch out for leaks. Water, overheating and leaks. So regular check. Same din sa oil. Replace radiator or reservoir cap if required. Regular check of upper and lower hoses and other. Sa brake, brake, hard pedal, soft pedal, noisy brake, weak brake. Yan yung mga pwedeng mangyari sa brake natin. So paano natin ma-maintain? Check leaks on vacuum booster connected to intake. Manifold, check for leaks on brake fluid, check for brake pad, rotor thickness, for brake pads, wash with soap and water, check for odor and color of brake fluids. So accessories, air pressure, malfunctioning accessories, tire air pressure, toe in, toe out. So always check the hand parking brake, regular check of wiper blade, horn, which switches, EWDs, seat belts, etc. Check the all air pressure and add air when the tire is cold. So yon, check lagi yung gulong. Check for advanced toe in, outer tread damage. Check for advanced toe out, inner tread damage. Gas, fuel, so pwedeng magkaroon ng leak or high consumption. Do not overload. Huwag natin paapawin yung gas natin. Avoid short trip, accelerate and shift smoothly. Always check the tire pressure. Replace fuel tank cap if required and do not overfill. So engine electrical, pwedeng magkaroon ma-stock, ma-electrical overload, electrical short circuit. Check overall condition, pulleys, belts, oil and lubricants. Never do spaghetti wiring. So yung sali-saliwang mga wirings. And then hanggat maaari, yung best person to do the wirings is the electrician. So the tools, malfunctioning or unavailability of correct tools in times of breakdown. So dito kailangan lagi meron tayong mga basic tools sa sasakyan. So para kung masiraan tayo, meron na tayong ready, available. And then for the self, ito sa mga driver, kung unfit to drive, yan, huwag tayo mag-drive and maintain lang natin lagi yung healthy living. Pag may sakit, huwag pilitin. So meron ding part ang human factors resulting to road crash or accidents. First is the fatigue due to various reasons. Kapag masama yung pakiramdam natin, yung na-over-fatigue na tayo, kunyari 24 hours nang nagda-drive and then walang tulog-tulog. Pwede tayong huminto kapag na-feel natin na inaantok na tayo. Drunk driving and hangovers. So wag tayong iinom habang nagda-drive, and kung sobrang may hangover, so wag na lang pumasok dahil hindi ka rin makakapag-drive ng maayos. Sige po. Sige po. Tapusin ko lang. So, tapusin lang natin to and then para next na lang tayo. Partying and socializing. So, kapag may biyahe tayo, huwag tayong magpa-party sagad-sagaran bago ang biyahe. Gambling, yung mga nag-online sabong, online mahjong, online tong-its. Iwasan nyo yan habang nagda-drive. So, internet, social media, watching movies. Huwag tayong, hanggat maaari, huwag tayong manonood ng movie habang nagda-drive. Mamaya na yan pagka-uwi. So, hyper-emotion. Ito yung kapag malungkot, nag-break ng girlfriend, nag-away ng asawa, o kaya naman sobrang saya, nanalo sa loto, mga ganyan, or nabuboard. So, loud music. Hinaan natin yung music kasi minsan hindi natin maririnig yung
busina nung kabilang sasakyan. Eating while driving. So, pwede naman kumain, mga biscuit. Huwag lang yung kanin, parang awa nyo na, nagda-drive kayo, kakain kayo, ulam nyo, chicken joy. So, paano nyo hahawakan yung manubela nun? Hanggat maaari kumain muna bago mag-drive. Frequent conversation with the passenger. So, kung mapapansin natin sa mga pasahero or public transport, hindi mo makakausap, makakwentuhan yung driver. Siyempre, kailangan nilang mag-focus sa daan. So, kapag ka may sakit, yun nga, wag mo nang pumasok. And then, not following the RA 10913 or sino may alam nito? Anti-distracting act. So, ito yung gumagamit ng cellphone habang nagda-drive. So, bawal po yun. Question. Clarification po. Cut daw po muna natin. So, next. We'll be cutting the presentation into 2 parts. We'll end here para at least makauwi din yung mga tao natin sa Cebu and then yung sa Manila rin. Dungog niyo ako, guys. Ayun na, ma'am. Ayan. Liwanag na. Mahina pa rin na konti. Ayan, maliwanag na. Yan, sobrang lakas na. Yan, ma'am. Okay na, ma'am. Okay, so yung training natin ngayon will be looking at na dalawang part. So part 1 ngayon, and then Sir Eugene, mag-schedule na lang tayo for the second part. So yung tomorrow, sino yung naka-schedule tomorrow, sir? Sinong schedule bukas, sir? Hello, guys. Ano yung schedule niyo ba? Or meron ba kayo schedule N? Wala yata si YouTube sa table eh. Ma'am, lumabas ka Sir Eugene. Sige, we'll communicate na lang offline. Yung second part, i-proceed na lang natin into another schedule, okay? Okay. Po. Okay. Thank you, Miss Jovi. Thank you, Thank you guys. po. Ingat kayo. Sir JCC, thank you. Po. Thank you. Thank you. Bye-bye. Pwede mo si Donald. Sabihin ko lang. Thank you. Thank you. Thank you po. Thank you po. Ba't lumaki? Saan yun? Wala
Meeting audio may not be fully recorded. Wala na. Tapos na ata. Kasi